Sa video ito ay pag-usapan natin ang tungkol sa tinatawag na AI or Artificial Intelligence technology na iniya-apply na natin sa mga CCTV camera ngayon. Ang tawag ng iba dyan ay Smart CCTV, yung iba naman ay Intelligent CCTV or AI-powered CCTV. Anong benepisyong makukuha natin sa AI-powered CCTV camera? Delikado ba ito o baka makompromise lang tayo? Maganda ba ito o hindi? Ano ang future dito sa AI-powered camera? Yan ang pag-uusapan natin. Ang unang feature ng AI technology sa CCTV ay tinatawag na human detection. Under human detection, may tinatawag na face recognition. Kung mapapansin nyo dito sa video, pumapasok yung mga empleyado, automatic bumubukas ang pinto. Kasi lang ibig sabihin yan, yung mukha nila ay nakasave sa database ng computer nila. Samantalang ito namang isa, wala sa database ng computer ang kanyang mukha, kaya hindi bumubukas ang pinto. Madali lang naman yan eh. Kung siya'y authorized employee sa isang restricted area, yung database ay i-input lang ang mukha niya, kagaya niyan, at madali na siyang makakapasok. Kung ibig sabihin, authorized siya na pumasok. Hindi na madidinaya ang entry. Next feature under human detection is people counting. Ito yung pagbibilang ng tao. Parang kagaya lang sa mga mall yan sa SM. Mapasin yung gwardiya, meron siyang hawak na counter sa kamay. So ito, automated lang ito. Kumbaga, high-tech yung ating camera dito. Siya na mismo ang nagbibilang ng mga tao. Delikado kasi kung hindi niya bibilangin ng mga tao kasi nga, baka magkaroon ng stampede. At baka lumampas ito doon sa tinatawag na maximum capacity ng isang area. Delikado yan sa mga concert hall, sa mga sports venue kagaya ng Philippine Arena, sobrang daming tao. Mahirap ang tinatawag na crowd control. Kaya importante, mabilang ang mga tao at kung sakaling malapit nang ma-reach yung maximum limit niya, ay mag-i-stop na ng magpapasok na mga tao. Next is so-called people movement tracking. Ito naman yung kakayahan ng camera na i-track or in Tagalog sundan kung saan pumunta yung isang sabihin nating suspected na tao na possibly may gagawing hindi maganda. Na ang galaw niya ay parang sang-ayon doon sa pattern na parang may krimen na gustong gawin. Ito naman yung applicable sa mga border. Tayo wala naman tayong border kaya hindi natin magagamit yan. Pero the concept is susundan niya yung tao kung saan hanggat kuha ng camera. Next is yung tinatawag na tripwire or perimeter protection. Ito naman ay ginagawa sa DVR o NVR. Magguguhit ka ng tinatawag na imaginary line. Yan, kung mapapansin nyo, yung kulay blue na yan, mapapansin nyo may tao. Siyempre hindi niya kita yan kasi imaginary tripwire lang naman yan eh. Yun, mapapansin mo nung na-detect siya ng wire na yon, nag-ibang kulay. Yan, ang ibig sabihin yan, may detection. Ito naman yung isang camera na klase na kaya naman niyang tumunog ang parang siren at umiilaw pa siya. So mapapansin mo mga tao, umalis na yung gustong magnakaw. Yan naman kung mapapansin mo yung gumagalaw na puno. Pagka may AI, hindi talaga niya detect. Ganon din naman sa aso, ayun o. Pagka may AI, hindi siya nadidetect kasi nga aso siya. Next detection at number 2 is vehicle detection. This time, sasakyan naman ang dinidetect. Under vehicle detection ay license plate number recognition. Ang klase ng camera na ito ay nakakabasa ng plate number. So, ito ay madalas ginagamit sa mga subdivision, sa mga parking lot, sa parking ng mga mall, sa toll gate. I would say baka nadidetect din nila number at marami pang bank application.
Next, under vehicle detection ay yung tinatawag na vehicle counting and traffic management. So ito malinaw ha, traffic management. Ito kasi ay ang algorithm ito ay nakakabasa or nalalaman niya yung tinatawag na vehicle density analysis. Kumbaga, dahil ang isang highway o isang lugar na kalsada ay kailangan malaman din ang volume ng sasakyan. Yung dami ba? Pag marami, nagpapadala siya ng signal sa sa database nila na marami sa akin doon sa lugar na yon para ma-manage ang traffic at maging maayos ang daloy ng mga sasakyan. Next, under vehicle detection ay tinatawag na vehicle tripwire and perimeter protection. So, kagaya rin itong ng tao, pero this time, sasakyan naman ang nadetect na. Pag may pinasukan siya na isang area na meron kang inilatag na tripwire, madidetect na nandun siya. Sa video natin, hindi siya pwedeng pumarada dyan kasi nga yan ay restricted yung paradahan na yan, kaya hindi siya pwedeng pumarada dyan. At ganun din naman doon sa ibang lugar, halimbawa, kunwari one way possibly o sa mga exclusive subdivision, hindi nila papausukan. Pag napadaan ka doon, tunog ng alarm na hindi ka dapat dumadon kasi one way yung napasok mo. Next application after human detection and vehicle detection ay tinatawag na thermal application. Ito naman ay may kinalaman to doon sa camera na kaya niya mag-detect ng temperature ng isang tao. Sa video natin yan, mapapansin mo yung isa parang kumbaga nag-iinit yung ibabaw niya kasi naninigarilyo siya. Ito naman dalawang ito ay nakukuha ang temperature. Kagaya din ito nung sa mga airport na ginagamit at sa mga building nung panahon ng COVID para makapasok ka kailangan wala kang lagnat. This time, dumako naman tayo sa benefits and advantages of AI-powered CCTV. Number 1, sa listahan natin ay yung tinatawag na reduces false alarm. Actually, ito talaga yung number 1. Kasi, imagine, nakatingin ka, dati ang gamit mo, sinaon ng CCTV, traditional CCTV, o ordinary mga camera, hindi siya AI-powered. Imagine, may dumaang kulisap, dumapo pa doon sa lens mo. So, tutunog yan, mag-a-alarm yan. Tapos umulan. Tapos may mga alikabok, may usok. Tapos may dahon na gumagalaw. Imagine, madidetect yan. Tutunog ng alarm. Sa gabi, natutulog ka. Yung pala naman, aso lang. Pusa lang pala naman. So, gigisingin ka, mabubulahaw, maaabala ang pagtulog mo. Yun ang ibig sabihin na babawasan yung false alarm. Dati na, yun na nga, konting galaw lang, tunog ng tunog. So hanggang sa later on, masanay ka na, kahit totoong magnanakaw na, ang nadidetect ay hindi ka na nagigising. So, gusto mo nung una, maganda, tumutunog. Pero later on, sabi mo doon sa installer mo, papatanggal ko na kasi ay laging tumutunog na naabalang pagtulog ko. At kahit nasa opisina ko, sa araw, tunog din ang tunog ang cellphone ko. So, paalis ko na. Next, number 2, ang benefits and advantages increases the efficiency. So, ang ibig sabihin yan, parang naging effective, naging maganda ang performance ng CCTV mo. Mas high-tech, mas maraming nadidetect, mas makatotohanang detection. Kaya, in effect, magiging efficiency yung iyong CCTV. Maaasahan na, kumbaga. Hindi ka na yung parang may duda at baka mamaya iba pala yung nadidetect mo. So yun, nadadagdagan siya ng efficiency. Next, number 3 is reduces cost. So ito lang yung nakikita kong gastos na nabawasan. Instead na mag-hire ka ng maraming operator or kaya mag-hire ka ng maraming security personnel, medyo mababawasan. Kasi nga, yun na nga effective nga yung iyong CCTV. Marami nang nadidetect So, kumbaga, mababawasan yung gastos mo sa mga tao na i-hire mo. Although, mas mahal ang AI-powered CCTV, in the long run, parang nakakatipid ka rin talaga. Next, benefit and advantages ay yung improved safety and security. Siyempre,
na-reduce ng false alarm. Efficient na siya. So, in effect, nag-improve talaga ang safety and security mo. At dumako naman tayo sa tinatawag na dangers of AI-powered CCTV. Siguro nakakapanood na kayo ng mga pelikula tungkol doon sa mga hacker. Napapasok ng mga computer, nakukuha yung mga information, nakukuha yung mga detalye, na-alter nila, sila nagmamanage, sila nagpapatakbo, ang dami lang nababago. Well, in reality, nangyayari talaga yon, hindi sa pelikula lang. So, ganun din dito sa AI-powered CCTV. Ito ay opinion ko lang. Sa tingin ko, posibleng mangyari ito. Kasi, may database eh. So, ibig sabihin, yung mga mukha ng tao, doon nakasave, naka-input doon. Eh, ang worry natin, baka mamaya, especially sa law enforcement, baka, kasi ganito yan eh, yung mga law enforcement agency ng mga gobyerno, meron niyang mga muka ng mga dati nang nakulong, yung mga criminal na talaga, or yung base do sa kanilang investigation, o itong taong ito ay very dangerous ito. So sa totoo lang, usually sa mga government installations, kaya nilang i-input yung muka ng taong yun na rin, napapunta yung taong yun, hindi sinasadya, na-detect siya. So posibleng mahuli siya. Kasi nga, kunwari most wanted criminal ng isang bansa or ng isang bayan. So pwedeng gawin yun. Ngayon, paano naman yun kung ikaw napaka-innocent, wala ka naman talagang record, biglang may nag-hack, iniligay yung mukha mo doon, o di pagdating na huhulihin ka. So hindi mo naman alam, anong kaso ko, parang ganyan, natatakot ka. So posible yon. So hindi yun wild imagination, kasi noon namang una, lahat naman ng mga wild guesses ngayon nangyayari na rin eh. So ako, ang masasabi ko, posibleng mangyari talaga yon. So vulnerable talaga, kasi may magagaling na hacker talaga eh. Siyempre, yung mga magagaling dyan, minsan adventure, minsan parang wala lang, gusto lang mapasok yung isang website, yung isang database. So yung iba walang purpose, yung iba naman meron. Siguro ayaw ko mga terrorist siguro. So hindi malayong mangyari, posible talaga mangyari. Next is AI can be biased. Parang hindi applicable, no, di ba? So, bakit sinabing bias? Ano ba ibig sabihin ng bias? Pag sinabing bias, hindi parehas, hindi balanse, hindi makatotohanan, hindi fair, unfair. So, yun ang ibig sabihin ng bias. Bakit sinabing bias? Kasi ang gumawa naman ng algorithm yan, tao din eh. So, ibig sabihin, bigyan ko yung example. Halimbawa, ang isang tao, kulay gray ang buhok. Tapos nakalagay sa algorithm, hindi papasukin yung kulay gray ang buhok. O ano namang dahilan? Bakit hindi papasukin? So, i-deny mo yung entry. Kasi nga, yun ang ginawa ng algorithm. Bakit nga kasi? Kasi nga, ang gumawa ng algorithm, tao din lang. So, bawal pumasok yung ganong klase ng katawan. Parang ganon, example. Ibig sabihin, bias. So, wala tayong magagawa. Kasi pag sinabing bias, ang decision making ng AI ay nakasang-ayon siya yung sa tinatawag na deep learning, machine learning, na ang gumawa sa simula ay tao. Tapos later on, parang yung computer ay natututo na siya na mismo yung nag-a-adapt, siya na mismo yung gumagawa ng desisyon na paminsan nga ay mali. Ang computer, ang program ay walang emotion. So hindi sila nagagalit, hindi sila natutuwa. Wala siyang emotion. Yun ang pinagkaibahan nila sa tao. So bakit? Yun nga, kaya nga siya naging bias, hindi siya marunong gumawa ng desisyon sang-ayon sa kanyang emosyon, sa kanyang konsensya. Yun ang pinagkaibahan niya sa tao. So yun, bias talaga ang AI. Wala tayong magagawa. Siguro kung para ma-correct or maitama, yung program baguhin. Nababago naman eh. Kasi kumbaga, i-rewrite natin yung code niyan para maging hindi siya bias at hindi siya discriminatory sa ibang tao. Let's move on to future of AI-powered CCTV. Ano talaga ang future ng AI-powered CCTV? Sa ngayon, wala pang makapagsabi. Isang malaking katanungan, isang malaking question mark.
Pero kung akong tatanungin, since na ang AI ay bago pa lang, nasa early stage pa lang ng development, masyadong maraming tao buong mundo interesado na pagandahin, ma-revolutionize, pa-improve yan hanggang sa makakreate ka ng isang set of very good pictures ng mga CCTV. Kaya sobrang excited ako na makita ang future ng AI powered CCTV. Hanggang dito na lang at sana ay nag-enjoy kayo, sana may natutunan kayo dito sa video na ito. At huwag niyo na sanang kalimutan mag-subscribe. Mag-comment kayo dyan kung may mga tanong kayo. At tinatry ko namang sagutin lahat dyan. At sana suportahan niyo itong ating channel. Kasi as long as narito ako ay tuloy-tuloy lang yan. Pero mapapansin nyo, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makagawa. Almost 6 months mahigit. Kasi nga busy tayo sa ibang bagay. Hindi tayo pwedeng hindi magtatrabaho kasi wala pa namang income itong ating channel. So sana masuportahan itong channel para magtuloy-tuloy at sana makapag-create pa ako ng magandang video para sa inyo. Marami pa akong dapat ituro pero hindi ko magawa ng paraan, hindi ko maiagaw ng oras pag minsan kasi nga sa kabisihan ko sa ibang bagay. So hanggang dito na lang, sana ay safe kayo sa mga oras na ito. At sa susunod na video, meron ulit tayong bagong topic. So, sana abangan ninyo. Maraming salamat sa panood. Hanggang dito ay nakarating kayo. Salamat po sa inyong lahat.